Pwede raw hugutin sa savings o unspent items sa pondo ng Department of Education ang pandagdag sa budget nito sa 2025 ayon kay Senate President Cheese Escudero. At kasama rito ang bilyon-bilyong pisong pondong inilaan daw sa DepEd Computerization Program sa mga nakalipas na taon pero hindi naman nagamit. Saksi si Mav Gonzalez. Mula 2022 hanggang 2024, 51.5 billion pesos ang inilaan sa DepEd Computerization Program ayon kay Senate President Cheese Escudero. Aniya, tigmahigit 10 billion pesos noong 2022 at 2023 at noong 2024, halos 16 billion pesos ang nakalaan pero hindi ginastos ng DepEd. Sa 51.5 billion pesos na inilaan sa programa, 70% ang hindi nagamit. Kaya mauunawaan daw kung bakit ganoon ang naging alokasyon ng Kongreso para sa 2025. Dapat alam ito ng DepEd at ni Secretary Sonny Angara dahil sila mismo ang nag-report sa Kongreso sa gitna ng budget deliberations ukol sa dismal utilization o hindi mahusay na paggamit ng pondo ng DepEd. Si Senadora Amy Marcos may tanong. In the event na may savings, pwede naman dagdagan. Pero it's a big if. May savings ba talaga? Sa dinami-dami, sa limpak-limpak na salapin na linagay sa program, talaga bang sigurado tayo? Hindi tayo nakakasigurado. Samantalang yung krisis natin sa edukasyon, yun ang talagang walang kaduda-duda. Sabi ni Senador Mig Zubiri, maaari naman daw muling ipatawag ng Pangulo ang BICAM para maayos ito. Pero ilang kongresistang miyembro ng BICAM hindi sang-ayon. I don't think there's any need for us to reconvene as a BICAM because we've already ratified it in both chambers, so in both the Senate and in both the House. So we're very satisfied with the versions. Kung ano man ang magiging move ng executive within this time until the signing, so antayin na lang po natin. The President can or may exercise his veto powers. Sa labas ng Kamara, nagprotesta ang mga grupong tutol sa mga pagbabago sa budget na inilagay sa BICAM. Partikular ang pagbabawas sa pondo sa edukasyon at mga serbisyo, pati ang paglobo ng budget ng Kongreso. Kaya ang panawagan po natin, ibalik sa bicameral itong version na ito. Maaari naman po talaga itong gawin ng kasalukuyang Senate and Congress kasi may power naman talaga silang gawin ito. 31.29 billion pesos ang pondong nakalaan para sa Kongreso sa ilalim ng panukalang budget na isinumite ng Budget Department noong Hulyo. Pero sa BICAM, lumobo ito sa mahigit 50 billion pesos. 17.3 billion pesos ang nadagdag sa Kamara habang 1.1 billion pesos sa Senado. Sinisikap namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng Kamara at Senado kaugnay sa pagtaas ng budget ng Kongreso. Nakikita nyo, ang dami po natin pinagagawang mga bagong structures at saka buildings, like for example this People's Center. And let's not also forget na patuloy din dumadami yung members of Congress. Hindi naman masabi ng ilang miyembro ng BICAM kung saan galing ang idinagdag na budget. I'm not privy to, although I'm in the BICAM, as where it was really taken, no? Pero when you look at the budget kasi, we also take particular interest in how we do it, balance ba? With all. I cannot pinpoint. I don't think it's from DepEd. Hindi naman daw galing ang pondo sa subsidy na tinanggal sa PhilHealth. No, hindi ho. Ang kinuha po sa subsidy, like as previously explained, was used for the completion of the continuing construction ng Philippine Cancer Center, yung pagtapos po ng mega hemodialysis center sa National Kidney, yung continued expansion ng Lung Center of the Philippines, yung patuloy po na paggawa ng specialty centers sa iba't ibang regional hospitals. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Bilang tugon naman sa pahayag ni Senate President Cheese Escudero, ayon sa DepEd, 32 billion pesos ang pondo para sa DepEd Computerization Program mula 2022 hanggang 2024. 28.5 billion pesos o 89% daw nito na obligate na o nakalaan ng ipambayad. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.